Pag-aaralan din po naman natin is about grace and glory in our realities. Pero babasahin ko po sa inyo from 1 Peter chapter 3 from verse 13. Dito ko po sisimulan. Sabi po niya, "At sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit, maging mainahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang luubin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang naligtas sa baha. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan. Tunay nga po na ang iyong mga salita ang siyang aming naging gabay upang kami po ay makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming kalagitnaan. Lukuban mo ang bawat isa, higit sa lahat ang iyong lingkod, para aking may paliwanag ang nais mong ihayag sa araw na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ninyo, aming Panginoong Hesukristo. Amen. At nabanggit ko po dati sa inyo kung ano po yung layunin ng 1 Peter. Para tayo po ay palakasin sa mga pagdadaanan po nating mga suliranin, mga pagsubok sa buhay. Gaya po ng mga nagkalat, sabi ko nga noon, na mga mananampalataya doon po sa Roman Empire o tinatawag nating Asia Minor, na kung saan sila po ay nagkakaroon ng kanya-kanyang mga suliranin sa buhay dahil nga may mga tao na ayaw tumugon o ayaw makinig o ayaw maniwala sa itinuturo nila patungkol kay Hesukristo. At kung ating titignan, sabi ko nga, ang pinaka-keyword ng 1 Peter is about suffering, no? Paghihirap. Kaya sa panahon na ito ang dinadaanan ng mga mananampalatayang nauna sa atin, ay nagkaroon po sila ng matibay at paninindigang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sa atin din po, napakaraming mga problema, mga pagsubok, mga paghihirap na ating napapagdaanan, pero ito yung isang bagay na makapagbibigay sa atin ng lakas at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At panalangin ni Peter o ang bawat mga apostol na huwag matinag ang bawat mananampalataya. Bagamat ito ay nakakaharap natin at ito ay nagiging pabigat sa ating mga buhay, pero huwag nating subukang huminto o mawalan ng pag-asa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, tatalakayin po natin
yung aral na aking nabanggit, grace and glory in our realities. So, napakahalaga po yung katotohanan na nasa ating mga buhay. Dahil kung sino po ang source ng katotohanan, walang iba yung ating tinanggap. Sino po siya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi ni Jesus, I am the truth. Naniniwala po ba kayo? At nung tinanggap mo yung truth na yon, yung katotohanan na yon, nasa iyo na rin ang katotohanan. Kaya napakahalaga na ang biyaya at kalwalhatian ng katotohanan ay mapa sa ating mga buhay. At minsan, dahil sa katotohanan, tayo po ay sinusubok upang makita, makilatis ang tunay mong pananampalataya na galing sa ating Panginoon. Kaya, kung ating papansinin, sinabi rin po ni Paul, from Romans chapter 1 yata yon, verse 18, na napupuot daw ang Diyos sa mga sumisiil sa katotohanan. So, ang ibig lang sabihin po nun, sa mga taong sumisiil ng katotohanan, galit ang ating Panginoon. Dahil kung sino yung katotohanan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sinisiil sila. At pagdating naman po sa Romans chapter 2, verse 8, puot at galit, sabi niya doon sa mga tao na ayaw sumunod sa katotohanan. Purihin ang ating Panginoon. Kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit tayo naglilingkod ngayon dahil sa katotohanan na ating tinanggap at ating sinusundan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, paano daw nakikita ang biyaya o grasya ng kalwalhatian sa atin bilang nabubuhay sa katotohanan? At napakaganda po na ito po yung magiging batayan para makita po ang bawat mananampalataya na nasa atin nga ang katotohanan. From verse 13, nabasa ko kanina at uulitin kong muli. At sino naman ang namiminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Una, grace and glory in our realities in persecution. Sino po sa inyo dito pinag-uusig? Yan. Pero sabi niya, kapag tayo daw ay pinag-uusig, tayo daw ay mapalad. Alam nyo, sa mga nagkalat na mga mananampalataya sa Asia Minor, pinag-uusig sila. Sa paanong pamaraan sila pinag-uusig? No? Una, sa mga katuruan na dala-dala nila patungkol kay Jesucristo. Ang katuruan na dala-dala nila patungkol sa kaligtasan. Ang katuruan na dala-dala nila patungkol sa katotohanan. Dahil ang mga taong ito wala sa katotohanan at hindi pa namulat ng totoong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung ating babalikan yung salita ng ating Panginoon, sabi nga, tayo din po ay inalintulad, sabi ko nga sa isang ginto, na ito'y dinadalisay ng apoy. Ng ibig sabihin ng apoy, yun po yung tinatawag na lumilinis o kaya'y nag-purify doon sa ginto para maging tunay na ginto. At alam niyo po ba, nakikita ang pagiging totoo mo, ang pagiging tunay ko, ang pagiging totoo natin sa pamamagitan ng pag-uusig. Naniniwala po ba kayo? Minsan may mga mananampalataya, mga Kristiyano na inuusig. Anong ginagawa mo? Di ba? Dahil nasa iyo ang katotohanan. Hindi tayo lumalaban. Tayo ay laging nagpapakumbaba. Sino po sa inyo dito mapagpakumbaba? Taas ang kamay. Mapagmataas. Sino pong mga mapagmataas? Ayaw ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya na mapagpataas. Gusto niya na tayo po ay maging mapagpakumbaba. Dahil nga, mapalad daw tayo kapag tayo ay inuusig.
Gusto nyo maging mapalad, mga kapatid? Tanggapin ang pag-uusig sa inyong mga buhay. May mga bagay na inuusig tayo dahil sa katotohanan. Tama mo ba? Inuusig tayo sa katotohanan na ating ginagawa. Pero sinasabi naman ng Diyos, no, mapalad kayo kapag kayo'y inuusig dahil sa ginagawa ninyong mabuti. Kaya nga, ito yung paulit-ulit lang na binabanggit ng 1 Peter. Kapag kayo ay gumagawa ng mabuti at inuusig kayo, mapalad kayo. Pero mayroon pong napakaganda na binabanggit dito, huwag kayong matakot sa kanilang mga banta. Minsan, dahil sa katotohanan, pinagbabantaan tayo. Kapag hindi mo itigil yung ginagawa mong yan, humanda ka. Sa mga mananampalataya sa Asia Minor, no, na nagkalat, alam niyo, binabantaan sila. Kapag hindi ninyo itinigil yung pangangaral nyo patungkol sa Jesus na yan, pagpapatayin kayo. Pero sinabi dito, huwag kayong matakot sa kanilang mga banta. Sino na sa inyo na pagbantaan? Dahil sa pangangaral mo sa salita ng Diyos. Pakita sa kamay. Oo, ang sarap ng buhay mo. No? Dahil hindi mo pa naranasang bantaan ka. Sa aking buhay, madalas ko pong nai-encounter yung banta. No? Lalo na nung unang-una pa lamang ako sa ministeryo ng ating Panginoon. Dahil madalas kong sinasabi sa inyo ang aking testimony. No? Nung ako'y nag-pioneer doon sa General Santos City, isang tahanan ang ibinulong ng Lord sa akin. Puntahan mo yon, ipangaral mo ang katotohanan sa kanila. Pumatok po ako dahil tindahan po yon. Dahil sa kakulitan ko, dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Lumabas yung bagong gising. May kasabihan po ng mundo, lukuhin mo daw ang lasing, wag lang daw yung bagong gising. Hindi na po panluloko yon. Ibig sabihin, nagising po yung nakatulog. At masahol nga doon sa lasing. Buti pa yung lasing. Sabi nga nila, na kahit niluloko mo na, ay hindi pa rin kumikibo minsan, pero ang bagong gising, kahit hindi mo niluloko, ang pandinig niya sa sasabihin mong mabuti ay mali. At pagharap sa akin, sabi niya, sino ka ba? Nandito po ako bilang isang alagad ng Diyos. Papangaral ko po, gusto ko lang po ibahagi sa panandalian. 3 minutes lang po na word ni Lord ang aking ibabahagi sa inyo. Gusto mo bang pagsusuntukin ko yung mukha mo? Sino na nakaranas sa inyo ng gano'n? Wala pa na. Ako, naranasan ko po yun. Nang dahil sa katotohanan na daladala ko, iyon yung ginawa sa akin. Inusig ako. Pinagbantaan ako. Pero sabi ko, naniniwala ako sa mga salita mo, Panginoon. Na kapag ako'y inusig, kapag ako'y pinagbantaan, kapag ako'y inalipusta, hindi ako ang inilapusta o pinagbintangan o kaya pinagbantaan ng taong yan, kundi ikaw. Kaya sabi ko, mapalad pa rin ako. Kaya napakahalaga po sa ating buhay, kapag tayo po'y inuusig, diyan po makikita ang kakinangan ng bawat mananampalataya. Amen! Tingin sa katabi, tingin lang sa paligid. Ang tingin mo ba'y kumikinang-kinang? Kapag kumikinang-kinang, ibig sabihin, may pag-uusig sa buhay niya na ito'y kanyang napagtatagumpayan dahil nasa iyo, nasa kanya, nasa akin ang katotohanan. Ipaglaban ang katotohanan. Amen! Kapag nasa katotohanan po tayo, huwag tayong matakot. Huwag tayong mabagabag, sabi nga niya. Idambaran ninyo sa inyong puso si Kristo na inyong Panginoon. So, ang binabanggit lang ni Peter, no, ang paggalang ng bawat isa sa inyo ay nakatuon parati sa ating Panginoong Hesukristo. Na huwag mong gantihan ng masama yung gumagawa sa iyo ng masama. At kapag ginawa mo po yun, na idambana mo sa puso mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sarap lang, no? Na minsan dumarating talaga sa atin sa mga buhay na mayroon po tayo bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo dahil tayo nabubuhay sa katotohanan. May mga pagsubok na sumisiil sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin bilang
tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, idambana sa inyong puso si Kristo na inyong Panginoon. Humanda kayong magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. So sa atin po, may mga karanasan ang mga mananampalataya na nauna sa atin na kung saan, sige nga, ipaliwanag nyo sa amin kung ano yung binabanggit ninyong pag-asa ninyo. Mayroon pa bang pag-asa? Mayroon. At kung sino yung tinutukoy na pag-asa na yon, yung buhay na kung saan inilaan ni Kristo para sa lahat ng sumusunod at naniniwala at ligtas na tumanggap sa Kanya. Kaya sa atin po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil nga ang pag-asa na yan ang magbibigay sa iyo ng tatag, ang pag-asa na yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon para patuloy kang maglingkod sa ating Panginoon. Kahit dumadaan ka sa sari-saring pag-uusig sa iyong buhay dahil ikaw ay nabubuhay sa katotohanan. Kaya minsan ang hirap mabuhay sa katotohanan, sabi nga nila Bakit? Daming pag-uusig. At yung iba, iwan ko sa inyo mga kapatid kung nagsisisi kayo dahil nakita ninyo o natagpuan ninyo ang katotohanan. Sino ang nagsisisi sa inyo na ikaw na ay nasa katotohanan? Kasi may binabanggit ang Biblia, kapag nasa katotohanan na daw tayo, sabi niya, kailangan lumalayo tayo sa kasamaan. Kaya sabi niya, mas mabuti pa daw ang hindi na nakakilala na gumagawa ng masama kaysa nakakilala na gumagawa ng masama. Dahil sinasabi ni Paul, the old has gone, the new has come. Napakahirap pong alisin yung luma na pagkatao po natin. Pero nung tayo tumanggap kay Jesus, yung lumang pagkataong yon ay pinalitan ng ating Panginoon ng bagong uri ng pagkatao. Ang mga bagong uri ng tao, pakitaas ang kamay. Diba? Ibang uri ka na, kaibigan. Ibang uri na ako. Kaya nga yung napapag-aralan natin, nung Sunday, in relationship in our government. Di po ba? Ang gobyerno naman po, may mga tao naman talaga na minsan, naniniwala ako doon sa, ang malapit daw doon sa, Ibanga, Ilocano, madalas na uulingan. Pero kapag ikaw, sabi nga niya, yung pangalawa, ay nasa trabaho na yon o kaya ay nandoon sa lugar na yon. Kailangan, sabi nga nung panalangin ni Doktora kanina, maging asin at ilaw ka. Ang pagiging asin, yan ang nagtitimpla. Kapag nakita ka doon, pag gagawa ng masama kasi nandyan si sister, nandyan si brother. Andin yung pagiging liwanag po naman, naglalantad kung ano po yung nasa dilim. Tama po ba? Kaya napakahalaga po na sa atin, para makita daw kung paano nakikita ang grasya at kalwalhatian ng katotohanan, kailangan mong dumaan sa pag-uusig. Kaya may kasabihan po ang Biblia, nasalahan daw. Sa panahon ngayon, minsan sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pag-church minsan, may naririnig tayo dyan na ang titigas ng mga ulo ng mga Kristiyanong yan. Narinig po ba ninyo yan? Pero kung titignan naman, mapapansin naman nila, nasa guidelines naman po tayo. Wala naman po ditong nagkaka-temperature ng 39. Sino po may 39 na temperature sa inyo dyan? At din, nakapasok ka pa rin dito. Yun po yung mga pasaway. Kaya sa atin po, lagi po nating idambana si Kristo sa ating puso. Kung baga, siya po yung nangunguna parati sa ating buhay. Siya po yung parating napaparangalan sa ating mga ginagawa. Dahil nga, nasa atin ang katotohanan dahil siya ang katotohanan. Minsan tayo po'y pinag-uusig sa ating mga responsibilidad bilang mga mananampalataya.
sa ating mga obligasyon. Na minsan hindi nila maintindihan. May mga binabanggit nga nila sa mga mananampalataya na nauna sa atin, ang turing ng mga hindi sumasampalataya ay pinagkakakitaan lang daw ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Bagamat sinabi naman ni Paul, pwede naman yon. Pero sa mga nakakaintindi patungkol sa katotohanan. Tama mo ba? Kaya sa atin po, ang kailangan po natin gawin sa panahon na mayroon pong pag-uusig na ating napapagdaanan, maging matyaga ka lang. Magtiis lang po tayo. Amen. Dahil sinasabi parati ni Peter na ang inyong pagbabata ay panandalian lamang. Ang inyong mga pinagdadaanan ay panandalian lamang. At ang nagiging kapalit naman po nun ay buhay na magpawalang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin po, mabuhay po tayo sa katotohanan dahil tinanggap natin ang katotohanan. Yan po yung una. Grace in glory in our realities in persecution. And then from 16 and 17. Ngunit maging mainahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. 17. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang luubin ito ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Pangalawa, hindi lang in persecution, kundi maging, sinasabi niya dyan, in sickness. Iba po yung pag-uusig, doon po sa kataga na binabanggit niya dyan, na pagdurusa. Minsan tayo po ay nagdurusa sa ating mga karamdaman. Tama po ba? Kapag kayo ay may karamdaman, kapag kayo ay may mga sakit, ang tanong ko po, nananatili pa rin ba yung pagiging totoo mo sa ating Panginoon? Lagi nating tatanda na ang sakit ay hindi po nanggaling sa ating Panginoon. Pero, hinahayaan niya minsan na dumating sa atin ang karamdaman. Para makilatis kung talagang tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Minsan nagdurusa tayo dahil sa mga karamdaman. Kaya nga, binabanggit dito ni Peter, sa panahon na kayo ay may mga karamdaman sa buhay, sa panahon na kayo ay may mga sakit o mayroon kayong pinagdadaanang pagdurusa, maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Minsan may mga panahon na dumaraan tayo sa ganitong sitwasyon. And then, may mga tanong sila sa atin. Totoo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Bakit hindi matanggal sa iyo ang iyong karamdaman? Bakit hindi maalis sa iyo ang iyong sakit? No? Pero sinabi ni Peter, maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. So, parang binabanggit niya dito na paano mo makukuha ang damdamin ng tao nagtatanong sa iyo na ikaw ay isang mananampalataya na kapag ikaw ay may karamdaman o may sakit o ikaw ay nagdurusa dahil sa ganitong kalagayan, itatanungin nila sa iyo, nasaan ang iyong Diyos? Nasaan ang pinaglilingkurang mong Diyos? Hindi ka na nga naging masaya. Alam nyo, yun din po yung isang bagay
na gusto ni Paul na maalis sa kanyang katawan. Pero sabi niya, hindi maalis ang sakit na ito. Pero sa panahon na ako yung nagiging mahina, physical, doon naman siya nagiging malakas, spiritual. Kaya marami na pong mga theologian ang nagtatanong, ano nga ba yung sakit ni Paul? Sabi nga nila, yung sakit ni Paul ay ano sa balat. Pero napakasimple lang po yung binabanggit na sakit ni Paul. Naalala nyo, nung siya'y si Saul pa? Nung siya'y si Saul at pinagpipersecute niya, pinag-uusig niya ang mga mananampalataya, no? Di ba gumawa ng paraan ng ating Panginoon? Para siya ay magkaroon ng leksyon. Nung siya ay papunta ng Damasco, the road of Damascus, anong nangyari sa kanya? Mayroon pong sinag. Ang sinag na yon, alin ang tinamaan kay Paul? Mata. Kaya, i-research ninyo dahil nakita ko kung ano yung thorns na binabanggit ni Paul ang kanyang mata. Ang problema. Dahil sabi niya sa mga taga-Thessalonica, kung maaari lang siguro niyong gawin na ang inyong mga mata ay ialay sa akin. So, gagawin ninyo. So, sakit sa mata ang problema ni Paul. Hindi siya gaanong makakita dahil sa sinag. No? At yon yung isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pagdurusa physically sa paglilingkod niya sa Diyos. Pero hindi yon ang dahilan. Hindi yon ang isang bagay na hindi niya magawa yung katotohanan na nasa kanya na tinanggap niya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa atin po, napakahalaga na kapag tayo tinatanong, kailangan daw maging mahinahon po tayo sa pagsagot sa mga tanong nila. At sabi nga niya, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi. Malinis ang ating mga konsensya. Kung baga, no? Sa panahon na tayo po ay may pagdurusa, sa panahon na tayo po ay may mga karamdaman, napakahalaga na nakikita pa rin na tayo'y nabubuhay sa katotohanan. Dahil ang grasya ng Diyos at ang kaluwalhatian, no, ay ibinigay sa iyo dahil nga ang iyong pinaglilingkuran, walang iba, ang totoong Diyos sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, kung papansinin ninyo, may mga binabanggit po dyan sa 17, higit na mainam nang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Naniniwala po ba kayo na may mga tao talaga na nagdurusa dahil sa ginagawang mabuti? Binabaliktad, no? Kung luluubin ng Panginoon. Kasi minsan niluloob ng Lord, no? Na tayo gumagawa ng mabuti, pero tayo ay nagdurusa. Kaya nga, yung ating tinanggap na misyon nung ang ating Panginoong Hesus ay sinimulan niya ito at siya ay wala na, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na bakit ayaw nilang tanggapin? Samantalang mabuti naman yung ating daladala. Pero bakit ayaw nilang paniwalaan? Samantalang totoo naman yung ating inihahayag sa kanila. Alam niyo, sa atin po, personal, pagdurusa po yun. Pero, lagi nating tatandaan mga kapatid. Dahil ito po yung magiging batayan natin. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So masigit daw na magiging masaya ka kapag ikaw ay nagdurusa sa paggawa ng mabuti kaysa magdurusa ka o magdurusa ako sa paggawa ng masama. Kasi binabanggit ko kanina sa Romans, no, chapter 2, verse 18, verse 8, from chapter 1 to verse 18. Binabanggit niya doon na napupuot o galit ang Diyos sa mga taong lumilihis sa katotohanan. Kaya sa atin, kapag tayo po ay inaalipusta o kaya ay nagdurusa dahil sa ating mga
sakit dahil sa ating karamdaman, no? Ibaon sa isip mo, ibaon sa puso mo, na yan ay isang bagay na nakapagpapakinang sa iyo bilang isang anak ng Diyos na nabubuhay sa katotohanan. Kaya, don't give up. Amen. Someone really loves you. Don't give up. Someone really cares you. Walang iba ang ating Panginoon. Bit-bit ka niya. Hindi siya ang binibit-bit mo, kundi siya ang nagbibit-bit sa iyo. Kaya nga, napapansin nyo, sa hirap na napagdadaanan natin ngayon, sa pagdurusa na napagdadaanan natin ngayon, nakakangiti pa rin po tayo. Tama po ba? Sino na sa inyo dito hindi nakakangiti? Kasi hindi naman makikita yung ngiti ninyo ngayon. Bakit? Nakapaspas naman kayo. Kaya minsan, no? Para makita nyo, pakibuka lang minsan yung mga face mask. Ito. At ang ebidensya naman po na nakakangiti pa rin kayo, yung presensya nyo na nandito ngayon. Yung presensya mo na nanunood ngayon, yung presensya mo na kung saan nananatili ka sa katotohanan dahil ang katotohanan na yan ang nakapagbibigay sa iyo ng inspirasyon para ikaw ay makapaglingkod. Grace and glory in our reality. Kaya sa atin, kailangan po tayong magpakatotoo. Sige, pakisabi sa katabi, magpakatotoo ka. Maganda pong magpakatotoo. Maging tunay ka lang. Maging puro lang ako. Kasi nga, mahirap ang tinatawag na nagdi-disguise. No? At lagi nating tatandaan, kahit tayo'y mga mananampalataya, hindi po tayo exempted sa pagdurusa at pag-uusig. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mayroon at mayroon kang mararanasang pag-uusig at pagdurusa. Kaya napakahalaga na malaman po natin ito. Kapag dumating sa iyo ang pagdurusa, pag dumating sa iyo ang pag-uusig, sasabihin mo lang, kinikilatis ng Diyos ang aking pagiging totoo. Di mo ba? Kaya nga, madalas na binabanggit natin yung mga ilustrasyon dito sa Biblia. Yung mga kailangang pagdaanan ng bawat mananampalataya para malaman ang pagiging totoo mo. Kaya sa atin, mabuhay po tayo sa katotohanan dahil tinanggap natin ang katotohanan. Kaya nga binanggit niya, no? Accept the truth and the truth will set you free. Kung hindi pa natin tanggap yung katotohanan, hindi tayo free. Saan? Sa gawain ng sanlibutan. Malaya tayo na gumawa noon. At yun yung binabanggit niya dito, na magdurusa ka balang araw dahil sa masamang ginagawa mo. Pero nung ating tinanggap yung katotohanan na yun, napalaya po tayo sa mga gawain ng sanlibutan. Kaya, sa atin po, kung ating papansinin yung ilustrasyon dito, o yung example from verse 18, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. So, sa atin po, napakahalaga na ito yung magiging basihan po natin. Kung ang ating Panginoong Hesus ay namatay, sabi niya dito, para sa atin, kailangan din po nating suklihan ng mabuti ang kanyang ginawa at makikita sa pamamagitan ng pamumuhay na pagiging totoo, ng pagiging totoo. Kaya, ito yung kanyang dagdag na binanggit, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila ay matyagang hinihintay ng Diyos. Alam niyo yung binabanggit niya dito na espiritong nakabilanggo? Yung mga hindi pa napalaya
ang kanilang espiritu dahil sa katotohanan. No? At sabi niya, ang Diyos daw ay matyagang naghihintay sa kanila. At ginamit niya po yung panahon na kung saan ginawa ni Noe ang isang daong. Napakatagal. Yung 40 years, kumbaga, na naghihintay ang Diyos sa kanila, wala man lang nag-respond. Kanina, mayroon po nag-special number doon sa Kamantilis, doon sa ating church doon, sa outreach sa tabi ng bahay. Kadalawang matanda, sabi nga niya. Yung kanta nila, sabi niya, Ilocano, hinal daw masabat na, di mo man lang imbaga kanya, tiakyat ni Jesus. Mayroon po tayong mga kaibigan na hindi pa mananampalataya. Mayroon po tayong mga kapitbahay na hindi pa nakikilala si Jesus. Ang tanong, ano ang ginagawa mo, kaibigan? Alam na ba niya ang patungkol sa katotohanan kay Jesus? Alam na ba niya na ang kaligtasan ay manggagaling kay Jesus? And then, yung binabanggit niya dito, samantalang ginagawa nito ang daong, sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang naligtas sa baha. Sa libu-libong tao na hinihintay ng Diyos para hindi nila kamtan ang pagdurusa sa pangalawang kamatayan at sila ay magkaroon ng maayos na buhay sa piling ng ating Panginoon. Hindi man lang nila binigyan ng panahon na kilalanin ng Diyos, napakinggan ang salita ng Diyos. Sabi nga niya, wawalong tao lamang ang naligtas sa panahon ni Noe. Ang kanyang 3 anak na lalaki at kasama ang kanyang 3 manugang at silang mag-asawa lamang ang naligtas. Ang tanong ko po, may mga minamahal po ba tayo sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Jesus? May mga kaibigan ba tayo na hindi pa nakakakilala kay Jesus at alam natin kung saan hahantong yung mga taong ito doon sa lugar ng pagdurusa? So, napakahalaga na tayo na po ang lalapit sa kanila. Kung noon ay ang Diyos ang lumalapit o kaya'y hinihintay ang paglapit ng mga taong ito sa Kanya, ayaw nilang lumapit. Pero ginawa ng paraan ng ating Diyos Ama, si Jesus, siya ang lumapit para tayo ay iligtas sa kapahamakan ng pagdurusa kung tayo ay mamatay na walang pag-asa o hindi natin natanggap si Jesus. So tayo yun po ay inuutusan ng Diyos para iabot sa kanila ang mabuting balita, ang katotohanan patungkol kay Jesus. At sabi niya, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi po niya binabanggit dito kung titignan niyo po yung lalim nito. Kaya mayroon tayong mga estudyante, praise the Lord, na nag-aaral sa Bible School through online. Una, si Pastora, darating na siguro Pastora, Doktora Juicy Banting, yung ating nag-opening prayer kanina. Palakpakan nga natin ng kasama niya si Pastora Tubi, Angie Kalumay. Amen! Alam niyo, si Roslini nag-back out na. Sabi ni Roslini, Papa, nosebleed na ako. Kasi nga, medyo, ano yan yung isip niya. Tuturo na siya, through online, sabi niya, Papa, hindi ko na makaya. Sabi ko, magpaalam ka ng maayos. Pero kapag may second batch anak at maluwag-luwag ka na, pagpatuloy mong muli. Kaya salamat po sa ating dalawang estudyante na talagang matitibay. Si Doktora at saka si Sister Angie. Kaya darating panahon, no? Pagbubunyi natin ang kanilang graduation. Amen! Kaya kung sino man sa inyo dyan ang may panawagan pa, para lang mapunuan, madagdagan ang mga manggagawa, para may panayag
ang katotohanan patungkol kay huwag ka nang mag-atubili. Sige, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-atubili. Praise the Lord. May panahon ka pa, kaibigan. May panahon pa po tayo. Kaya, kung ating papansinin, yan po yung binabanggit niya. Kaya yung bautismo na binabanggit dito, ngayon, no, kaysa noon, bago ka naman pagpabautismo, di ba? Nanampalataya ka na? Amen mo ba? Kaya nga, doon sa Ephesians, no, by grace, you are saved through faith. Bunga ng iyong kaligtasan ang iyong pagpapabautismo. Bunga ng iyong pagsunod ang pagpapabautismo. At yung bautismo na yon, yun po yung simbolo ng testimonyo mo na ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga mo. Kaya sa atin, kapag tayo'y dumaraan ng pag-uusig, kapag tayo'y dumaraan ng pagdurusa, gusto lang makita ng ating Panginoon na talagang tayo nabubuhay sa katotohanan. Pangatlo, third, grace and glory in our realities, in persecution, sickness, and then, pakibasa po ng malakas. Yan. Dahil sinasabi niya, babasahin ko po, lalaktawan ko kayo from chapter 4, verse 1 to 6. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap ng buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Alam niyo po, ang mabuhay sa katotohanan, minsan may mga resulta o mga kahihinatnan, no? Dahil nga tayo ay nabubuhay sa mundo, may mga hirap tayong pagdadaanan. Normal lang po, dahil nandito pa po tayo sa daigdig na ito na may hirap. Amen! Sino sa inyo hindi naghihirap? Siguro hindi ka naghihirap dahil dahil marami kang pera. Pero minsan, naghihirap ang iyong kalooban. Bakit? Hindi mo magastos ang iyong pera. Kasi hindi ka makakapaglakot sa, nahihirapan ka kung paano mo ito gamitin ang pera. Sarap naman yun. Pero maganda rin po yun, no? Yung nahihirapan ka dahil hindi mo alam kung paano mo gastusin ang iyong pera. Pero yung binabanggit ni Peter, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y dumating dito sa mundo, siya po ba ay nahiga sa tinatawag nating bed of roses o kaligayahan? Hindi. Puro paghihirap ang kanyang napagdaanan. Sa kanyang pangangaral patungkol sa katotohanan, pinapahirapan siya. Inaalipos na siya. Inaapis siya. Dahil sa katotohanan na nais niyang ihayag. Inaalipos na siya, inaapis siya, dahil gusto lang niya na ang tao ay maligtas doon sa kapahamakan. At minsan nangyayari po yan sa atin. Dumarating yung hirap dahil nga sa pagpapatutuo natin sa iba patungkol sa katotohanan. Kaya kung ating titignan dito, binabanggit ni Peter, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Kaya nga, may mga, iwan ko kung totoo bang mananampalataya, yung mga mananampalatayang bumalik na sa dating gawa. Kasi nahihirapan na sila. Ang hirap ninyong abutin, ang hirap ninyong makinig, ang hirap ninyong maniwala. Kaya, susunod na lang tayo, sama-sama na lang tayo. Sino sa inyo nag-iisip ng gano'n? Dahil ang hirap paniwalaan, ang hirap kang paniwalaan, ang hirap kang lumapit sa kanila. Sabi mo, sige, kung ano yung ginagawa nyo, yan na rin ang gagawin ko. Pero sabi niya, ang taong sumusunod sa hirap
na napagtiisan ng ating Panginoong Hesus o naranasan ng ating Panginoong Hesus, sabi niya dito, ay tumatalikod na sa pagkakasala. Kaya sa atin, huwag mong ilagay ang iyong sarili sa lugar na kung saan nandun po yung kapahamakan. Kaya sa atin, tangkilikin po natin yung napakagandang naisin ng ating Panginoon sa bawat sumusunod sa Kanya. Kaya nga, dito, kailangan po nating magtiis sa mga hirap. Yung ginagawa ngayon ng mundo, yung ginagawa po ng pandemya ngayon, sinusukat niya ang bawat mananampalataya kung gaano po tayo katiis. Natitiis nakapagtitiis pa rin po ba kayo sa ganyang sitwasyon niyo? Yung pisma. Buti nga dito, sabi ko nga, pag nasa bahay ako, wala. Pag nasa church, pero pag nasa labas, hirap. From Tuesday to Friday, nandiyan po ako sa labas, no? Pag nagsasalita ako, naka-pismas, naka-face shield. No? Meron akong mga last night, meron akong tayo nilibing na kapatiran po natin ng Rosales. Ganun yung kalagayan, ang nahihirapan ako. Kaya minsan, minamadali ko na lang yung yung exhortation ko kasi gusto ko nang umalis, kasi gusto ko nang tanggalin yung aking pismas kasi nauubusan na ako ng oxygen. Pero kailangan nating magtiis, mga kapatid. Dahil yan ang pruweba na tayo ay nabubuhay sa katotohanan. At binabanggit niya rin po dito, at ang ang pinag-uukulan niya ay kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Alam na po natin yung kalooban ng Diyos na kailangan tayong magtiis. Pero ano ang kalooban ng tao? Hindi mapagtiis. Tingin sa katabi. Nakikita mo ba yung katabi mo ay mapagtiis pa rin? Hindi na ako nakakapagtiis. No? Pero, kalooban po ng tao yung hindi matiisin. Pero ang kalooban ng Diyos, tayo daw ay maging matiisin. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. So, mula nung ikaw ay nakakilala o kaya'y bago ka nakakilala, nagsawa ka na dapat sa gawaing makasanlibutan. Tama po ba? At yun po yung akin eh. Nung natagpuan ako ng Diyos, iniisip-isip ko, talaga bang nagsawa na ako? Sa buhay na mayroon ako dito sa mundo? And then, sabi ng Diyos, sapat na yung mga ginawa mong kabalbalan sa buhay. Sapat na yung pagpapahiya mo sa akin, Ray, at kailangan mo nang magbago. No? Kaya nga, yung panahon ng paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng di kumikilala sa Diyos, ano daw mga yun? Yung mga kahalayan. Ano yung pangalawa? Masasamang pita ng laman. Paglalasing. Sino po sa inyo nalalasing pa rin? Nalalasing na tayo sa kabanalan. Amen! Nalalasing tayo sa katotohanan. Maganda po yun. Hindi nalalasing sa mga ginagawa ng makasanlibutan. Walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimarimarim na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nga, pinapahirapan din tayo minsan. Minsan nakikita kayo ng inyong mga kaibigan, yung mga kabarkada natin noon, no? At alam niyo, ang madalas nilang iniaalok sa atin, sige na, samahan mo naman kami. Wala naman nakakakita sa'yo, ka-brother mo, ka-sister mo eh. Malayo ka naman sa kanila. At kapag sinasabi, wala na sa akin yan. Nagtataka, hindi ka ganyan. Kunwari ka lang. Naririnig po ba ninyo yun sa inyo? Yung mga panuksong gano'n? Kukunwari ka lang. Pero ang totoo, ginagawa mo pa rin yan. Pwede pa rin yan.
At sinabi niya, nagtataka sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Tandaan po natin, yung unang buhay po natin, napakagulo. Amen? Naniniwala po ba kayo? Alin ang mas magulong buhay mo? Ngayon o noon? Alin ang mas mapayapang buhay? Noon o ngayon? Ngayon. Yung buhay ko noon, magulo, walang kapayapaan. Araw at gabi, ang dami kong kinatatakutan. Sa aking mga lakbayin, ang iniisip ko, baka ako ay matigok na. Pero ngayon, hindi po ako takot. No? Kung sakali man, naluubin ng Lord, tanggap ko po yun. At mayroon akong kapayapaan sa aking kaisipan. Kaya, dugtong ni Peter, sabi niya, ngunit mananagot sila sa Diyos, nahahatol sa mga buhay at mga patay. Lagi nating tatandaan na ang gawain ng bawat isa sa atin ay mayroon pong itinakdang hatol. Masama at mabuti. Kung nasa katotohanan po tayo pinag-uusig, tayo pinapahirapan, tayo'y nagdurusa dahil sa katotohanan, huhusgahan tayo ng Lord ayon sa ating mga ginagawa ngayon dito sa mundo. Kaya, lagi nating tatandaan na habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, dadaan po tayo ng hirap. Dahil mismo si Jesus, iyon ang kanyang pinagdaanan. At sabi pa niya, ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos. Bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Ang tingin pala ng Diyos sa mga tao na wala pang pananampalataya sa Kanya at hindi pa siya tinanggap, spiritually, patay po sila. Kaya, sino sa inyong nasubukan mo ng nakihiga sa patay? Sa literal na patay. Subukan ninyo, nung yung patay sa kabahong, nakihiga ka dun sa kabahong. Physical po yun, no? Pero spiritually, binabanggit dito, no, ni Peter, na yung mga hindi pa daw naniniwala o wala pang pananampalataya at hindi pa tumanggap kay Jesus, spiritually daw sila ay patay. At minsan, no, may mga kaibigan tayong ganon. Naniniwala kayo? At minsan, inaakbayan mo siya, inaawakan mo siya. Gusto niyo bang akbayan ang patay? Parang nakakatakot o kaya nakakadiri. Yun yung isa sa mga word na ginagamit nila, nakakadiri, patay na yan eh. Kaya nga, dahil nandito tayo sa mundo, nangyayari yan. Pero, kailangan mayroon po tayong tamang desisyon sa ating mga buhay. Para hindi daw tayo mahusgahan pagdating ng panahon. Para daw tayo hindi masisi ng ating Panginoon sa takdang panahon. Kailangan yung mga patay na yon, bago sila mamatay, ay makakilala sila sa ating Panginoong Hesukristo. Malaman nila ang katotohanan. Amen. Kasi sabi niya, inabot na sila ng kamatayang itinakda sa kanila. Dahil ang binabanggit naman, sa Hebreo chapter 7 yata yun, no? Itinakda na sa tao minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya napakahalaga po sa ating buhay. Tandaan mo, tandaan ko, na yung hirap na napagdadaanan ko iyon yung isa sa mga resulta o kahihinatnan na tayo nga ay nasa daigdig na ito. No? Kaya, lagi nating tatandaan, nandito ka pa sa daigdig na to, normal lang na ikaw ay magkaroon ng hirap sa buhay. Tama mo ba? Kung wala ka na sa daigdig na to, mayroon ka ng kaginhawaan. Wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, wala nang pag-uusig. Bakit? Nandun na tayo sa piling ng ating Panginoon. Pero hanggat nandito tayo sa mundo, lahat ng yan ay mararanasan natin. Pero kailangan lang po, panatilihin natin yung biyaya at kalwalhatian ng katotohanan na mapasa atin po. Tayo sana ay parating nakaangkla sa katotohanan upang hindi tayo mapariwara sa bawat araw ng ating buhay. Tumayo po tayong lahat.
Mga kapatid, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo inalipos na dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, sa buhay na mayroon tayo ngayon, alam mo, at alam nating lahat, na lahat tayo bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesucristo, kay Jesucristo, na may mga pagkakataong ganito ang ating mararanasan. Pero sabi naman niya, sa atin ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang tutulong sa iyo, tutulong sa atin, at mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng paghihirap, pagdurusa, at pag-uusig na dumarating sa atin dahil kasama mo, kasama ko, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, batid mo ang laman ng aming kaisipan at laman ng aming puso ngayon. At alam mo, kung kami nabubuhay sa katotohanan, dahil ito'y grasya na ibinigay mo sa amin, walang bayad, kundi ito'y biyaya na galing mismo sa inyong puso. Hinanap niyo po kami. Kinatagpo niyo kami na hindi ikaw ang aming kinatagpo, na hindi kami ang humanap sa inyo. At sabi mo nga, ikaw ang unang nagmahal sa amin bago pa kami nagmahal sa inyo. Salamat po, Panginoon. Dahil sa bawat sandali na kami nahihirapan, na sa bawat sandali na minsan kami nagdurusa sa sitwasyon na aking napapagdaanan, at kami rin po ay pinag-uusig dahil sa inyo, Lord, mananatili po kaming maging matatag. Dahil alam po namin na ikaw ay hindi nag-iiwan at hindi nagpapabaya. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Patuloy mo pong bigyan sila ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Kapangyarihan na galing sa inyo, Banal na Espiritu. Dahil kapag ikaw ang siyang nananahan sa aming mga buhay, wala pong panama ang kaaway sa amin. Hindi niya po mananakaw ang katotohanan na yung itinanim sa aming puso, sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, hayaan niyo po na hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay, matagpuan po ninyo kami na kami nagiging tunay, totoo na mga anak mo, Panginoon. At sa itinakdamong panahon, kami po'y iyong pararangalan. Kami po'y iyong paliligayahin sa mga
sandali na kami po ay naghirap sa mundong ito. Kaya, Lord, saan man makarating ang iyong mga anak sa bawat araw na tinatahak nila sa kanilang mga buhay, ingatan niyo po sila. Huwag niyo po silang hayaan. Dadapuan po sila ng anumang uri ng karamdaman. Higit sa lahat, yung kinatatakutan ng maraming tao sa mundo, ang pandemya, Lord, na ikinakamatay ng maraming tao. Patunayan po ninyo nang dahil sa aming pananalig pagtitiwala sa inyo, ay kami po'y malaya sa kapamahakan sa bawat araw na dumarating at dumadaan. Pagpalain niyo rin po ang bawat pamilya ng iyong mga anak na wala sa kanilang mga piling. Nasa malayong lugar man sila o nasa ibang bansa man sila, Panginoon, kung paano niyo po kami iniingatan, gawin din ninyo para sa kanila ang pag-iingat, Lord, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hayaan niyo rin po na kung mayroon ang aking mga kapatid na may dinaramdam sa kanilang katawan ngayon na hindi maganda, Lord, sa iyong mga latay na iyong dinanas nung ikaw ay ipinako sa cross, sabi mo, dinala mo na ang lahat ng sakit doon sa cross ng Kalbaryo. At iyon po ay igawad mo sa iyong mga anak na nagkakaroon ng karamdaman sa pangalan mo, Jesus. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami po, sila po, ay magtatagumpay at magiging malakas bilang mga mananampalataya at tagapaglingkod sa inyo. Lord, dalangin din po namin na ang aming bansa, Panginoon, ay hindi po kaila sa mga balita. Dumarami po ang nagpupositibo sa virus. Pero Lord, alam po namin na may hangganan ang lahat ng ito dahil naniniwala po kami na mas higit kang makapangyarihan sa virus na ito. At sa aming mga kahilingan sa inyo ay naririnig po ninyo na darating ang oras, darating ang araw na ang aming bayan, ng aming bansa at maging sa buong mundo ay maging malaya sa virus na ito. Sa pangalan mo, Jesus, inaangkin po namin dahil iyon ang iyong sinabi, believe and it shall be given unto you. Nagtitiwala po kami sa iyong mga pangako. Kaya Lord, sa oras na ito, punan mo ng katatagan, punan mo ng mas mataas pang pananampalataya ang iyong mga hinirang. Kami ng iyong pinili ay mananatili po kaming maging tapat at mabubuhay sa katotohanan. Salamat muli sa araw na ito at sa mga araw na darating. Pakaingat-ingatan niyo po ang bawat isa. At sa darating na linggo, muli kaming magkakasama-sama na magbubunyi, magpapasalamat at magpupuri sa inyo. Mga minamahal kong kapatid, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama ay Kanyang inilaan at ibinigay sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang banal na Espiritu na siyang laging nakakasama natin na nakapagbibigay sa atin ng sigla, kaaliwan sa mga suliranin na ating napagdadaanan. Sila ang tatlong persona sa isang Diyos. Siya nawang mapasa atin mula ngayon, bukas, at magpakailanman. Bawat isa ay magsabi na po na, Amen!